Nasira ang spillway sa bayan ng Laurel, Batangas na alternatibo pa naman ng mga motorista sa nasirang tulay bunsod ng bagyo noong nakaraan pang taon. Sa Rizal, may dialysis patient naman na sumuong sa baha. May report si Ian Cruz. Hindi lang ang tinigil na search operation sa epekto ng masamang panahon. Ang mga motorista at residente sa paligid ng Taal Lake apektado rin. Hindi madaanan ng sasakyan ng spillway sa bayan ng Laurel, Batangas sa taas ng tubig. Ang daanan na sa kabila, kaso nga lang sira din. Medyo malakas lang ang agos, kaya naman. Pero kung sasakyan di kaya. Pero ilang residente ang pinilit pa rin tumawid para makauwi. Umagos ang tubig na may halong lupa nang umapaw ang creek na ito. Nauna na nagsagawa ng preemptive evacuation doon. Stranded naman ang mga motorista at commuter sa barangay Binubusan sa bayan ng Lian dahil sa pagbaha. Ang ibang motor tumirik na. Ilang lugar din ang binaha sa Cainta, Rizal. Maraming estudyante ang naglakad sa baha. Hanggang paalam po. Tapos biglang naging tuhod. Tapos ngayon, hita. Malapit na pong magbewang. Ang kakadialysis na senior citizen napilitan na ring lumusong. Ano ba dapat gawin ng gobyerno? Dapat na ginagawa na nila noon pa? Yung flood control, ewan ko, wala naman Nagagawa. matagal na yun eh. Dahil sa walang tigil na ulan, nakahanda na ang mga residente sakaling tumaas pa ang tubig. Pagtataas ako, hanggang dito, may sukatan kami eh. Ngayon ako, doon kami lilikas. Kasama sa nalubog ang gusali ng DepEd Calabarzon. Ayon sa Cainta MDRRMO, nagbigay sila ng transportasyon sa mga stranded. Hanggang baywang na ang baha at tumataas pa sa subdivision na ito. Hanggang baywang po. Hanggang baywang. So talagang kailangan na magbangka. Opo. Ang iba naman, handang magbayad ng 100 piso sa pedicab na hinihila ng 2 lalaki. Ang iba, kasama pa sa mini pool na ginawang bangka ang mga fur babies. Pati ang lumang bathtub, ginamit na ring bangka para makapaghatid ng mga pauwi. Bangkang dimotor ang transportasyon ng mga taga-sitio Nabong sa barangay May Sulaw sa Kalumpit, Bulacan dahil sa matagal nang hindi lumilitaw ang kanilang kalsada. Pag tumungtong po yung December, natutuyo na po yun unti-unti. Tapos summer, tuyo-tuyo na po pati kalsada. Pero ngayon po, hindi na po natuyo. Last year po, hindi na po natuyo. Catch basin kasi ang bahaging ito at kapag high tide, hindi na makaagos ang tubig patungo sa Pampanga River. Ang gobyerno po natin, sana po mapansin po ito at magawa ng paraan. Kahit papaano yung mabawasan man lang ho yung tubig, masaya na ho kami doon. Ayon sa administrador ng barangay May Sulaw, gumagana naman ang May Sulaw Sapa Pumping Station. Pero dahil wala ring mapuntahan ng tubig, minsan hindi na nila ito pinapagana. Ang bahay na ito malapit sa Pampanga River, 1 linggo na raw binabaha. Kailan ho kayo lumikas? Nang isang araw pa po. Kasi may parating na bagyo, hindi na namin hihintayin pang abutin kami ng paglaki ng tubig. Pataas ng araw ang baha sa kanilang lugar at unti-unti nang lumulubog ang kanilang mga bahay. 4.6 po bukas, mag-umpisa ng mga around 5. Palaki ng palaki, pero dati pagka high tide lang, hindi ho lumalaki, may halong tubig nang gagaling ng itaas. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.